Ayon sa media ng Iran, maraming pagsabog at matinding putok ng depensa sa himpapawid ang naganap sa kabisera ng Tehran. Samantala, nagbabala si United States President Donald Trump sa mga tao na lumikas sa lungsod. Ginoong Presidente, paano niyo po tinutugunan ang mga tanong kung lumalapit na ba ang Estados Unidos sa pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran? Isang babaeng tagapagbalitang taga-Iran nag-live broadcast habang may military operation ang Israel. Tinamaan ang gusali ng kanilang himpilan. Maririnig ang isang malakas na pagsabog. Nagsimulang bumagsak ang mga debris sa paligid niya. Nanginginig ang kamera. Yumuko siya at tumakbo palabas ng studio. Tinamaan ng Israel ang tinatawag nitong sentro ng komunikasyon na ginagamit ng mga puwersang militar ng Iran. At nangyari ito ilang oras matapos hilingin ni Donald Trump sa halos 10 milyong tao na lumikas mula sa Tehran, ang kabisera ng Iran. Isa kaya itong pagkakataon lang? Maaaring oo. Pero dahil dito maraming tao ang napaisip ng parehong bagay. Ang tanong na gustong malaman ng lahat ang sagot. Ginoong Pangulo, paano po ninyo sinasagot ang mga tanong kung naniniwala kayo na papalapit na ang Estados Unidos sa pag-atake sa mga nuclear na pasilidad ng Iran? Ano po ang opinyon ninyo tungkol dito? Hindi ko po pwedeng sabihin yan, tama ba? Talagang naniniwala ka na sasagutin ko ang tanong na, yan, aatakehin mo ba ang estrukturang nuklear ng Iran? At anong oras mismo, Gino, aatakehin niyo ba? Pwede niyo po ba kaming sabihan para makapunta kami at makapanood? Ibig kong sabihin, hindi mo alam kung gagawin ko yon. Ikaw, hindi mo alam. Pwede kong gawin, pwede ring hindi. Ibig kong sabihin, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ko. Pwede kong sabihin sa iyo, eto na maraming problema ang Iran. Gusto nilang makipag-usap. At sinabi ko, bakit hindi kayo nakipag-usap sa akin bago pa nangyari lahat ng kamatayan at pagkasira na ito? Bakit hindi kayo nakipag-usap? Tinanong ko ang mga tao kung bakit hindi sila nakipag-usap sa akin 2 linggo na ang nakalipas, gayong pwede naman nilang gawin iyon. Magkakaroon pa rin sana kayo ng bansa. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Trump kung balak ng Estados Unidos na atakihin ang Iran. Isa itong posisyon na nag-iiwan ng lahat ng opsyon na bukas habang tumitindi ang presyon. Ngayon, tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Alam ko na maraming haka-haka sa inyong lahat sa media tungkol sa mga desisyon ng Pangulo at kung direktang makikialam ang Estados Unidos. Sa harap ng mga balitang ito, may mensahe ako mula mismo sa Pangulo at inuulit ko. Batay sa katotohanang may malaking posibilidad ng mga negosasyon na maaaring mangyari o hindi mangyari sa Iran sa nalalapit na hinaharap, gagawin ko ang aking desisyon kung pupunta ako o hindi sa loob ng susunod na 2 linggo. Ito ay isang sipi mula mismo sa Pangulo para sa inyong lahat ngayon. Habang pinananatili ni Trump ang ganitong misteryosong postura, isang napakakongkretong mobilisasyon ng militar ang nagaganap sa gitnang silangan. At ang mga numero ay kahanga-hanga. Inilipat ng Estados Unidos ang 2 super aircraft carrier sa parehong rehiyon ng sabay. Isang bagay na bihira sa makabagong kasaysayan ng militar. Mahigit 30 eroplano ng pangre-refuel ang inilipat sa iisang operasyon. At ang mga sistema ng depensa ay inilipat mula Ukraine papunta sa gitnang silangan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ganitong walang kapantay na mobilisasyon? Posible kayang makisangkot na ang Estados Unidos sa sigalot na ito? Iyan ang ipapakita namin sa iyo ngayon. Para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan nating bumalik ng ilang linggo sa nakaraan. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan ni Pangulong Trump na makipagkasundo tungkol sa kasunduang nuklear sa Iran. Umabot pa siya sa puntong humiling ng hayagan kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel na maghintay at bigyan pa ng oras ang mga negosasyon. Naniniwala si Trump na makakamit niya ang kasunduan sa pamamagitan ng diplomasya. Pero noong Abril, nagbigay si Trump ng ultimatum na 2 buwan para itigil ng Iran ang lahat ng pagpayaman ng uranium. At eksaktong 61 araw pagkatapos, inilunsad ng Israel ang Operasyon Leong Umaakyat. Pagkakataon lang ba ito? Malabong mangyari iyon. Para sa marami, ito ay nagpapahiwatig ng isang koordinadong estratehiya kung saan ang Estados Unidos ang naging tagapamagitan habang naghahanda ang Israel para sa aksyong militar. At ang operasyon ng Israel ay naging mapanira. Mahigit 200 eroplano ang umatake sa mahigit 100 target sa buong Iran. Ito ang pinakamalaking pag-atake sa Iran mula noong digmaan ng Iran at Iraq noong dekada 80.
Sinira ng Israel ang mahahalagang pasilidad nuklear gaya ng komplekso ng Natanz at pasilidad ng Isfahan. Pero ang operasyon ay lumampas pa sa mga pasilidad nuklear. Ipinatupad ng Israel ang isang plano na tinutukoy ng mga eksperto sa militar bilang pag-atake para sa pag-aalis ng pamumuno. Ang Major General Mohammed Hossein Bagheri, hepe ng Estado Mayor ng Sandatahang Lakas ng Iran, ay napatay. Ang punong komandante ng Revolusyonaryong Gwardya, Major General Hossein Salami, ay napatay din. Sa kabuuan, mahigit 20 mahahalagang komandante at 9 na siyentipikong nuklear ang napatay sa mga target na pag-atake. Ang tumpak na pagkakatama ng mga pag-ataking ito ay nagpapahiwatig ng kamanghamanghang bagay. Nagawang makapasok ng Israel ng malalim sa sistema ng intelihensya ng Iran. Sa loob ng ilang buwan, palihim na nagpasok ang mga ahente ng Mossad ng daan-daang maliliit na drone sa loob ng Iran pira-piraso. Ang mga drone na ito ay binuo ng mga lokal na koponan at inilagay malapit sa mahahalagang target tulad ng mga sistema ng radar at depensang panghimpapawid. Sa oras ng pag-atake, pinabulag ng mga drone na ito ang mga depensa ng Iran at nagbukas ng mga ligtas na daanan para sa mga eroplanong Israeli. Isa itong pambihirang operasyong pang-impormasyon, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may kahinaan ang operasyon ng Israel. Malamang na inasahan na ito ng Iran noon pa man kaya itinayo nila ang kanilang pinakamahahalagang pasilidad nuklear sa mga napakalalim na underground bunker. Daan-daang metro sa ilalim ng lupa ang ilang sa mga ito. Ang pasilidad ng Fordal, halimbawa, ay nakabaon ng napakalalim kaya ang mga karaniwang bomba ng Israel ay sadyang hindi ito kayang abutin. At dito na pumapasok ang Estados Unidos sa eksena. Ito ay dahil ang mga Amerikano ay may natatanging sandata, ang Bombang Guided Bomb Unit 57 na kilala bilang masibong artillery penetrator. Ang bombang ito ay may bigat na 30,000 libra at ito lang ang tanging konbensyonal na sandata na kayang tumagos sa 60 metro ng pinalakas na konkreto. At ang pinakakahanga-hanga ay dahil sa laki nito, tanging ang B-2 Spirit stealth bomber lang ang kayang magdala nito. Walang duda, nagdudulot ito ng malaking problema para sa Estados Unidos. At sa ganitong usapin, nagtakda si Trump ng isang malinaw na pulang linya. Hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sinira ng pag-atake ng Israel ang marami sa mga pasilidad ng Iran. Pero ang pinakamahahalaga ay nananatiling buo. Para maisunod ang sarili nilang ipinahayag na pulisya, maaaring mapilitan ang Estados Unidos na makialam gamit ang militar dahil sila lang ang may kakayahang sirain ang pinakamalalalim na bunker. Samantala sa gitnang silangan, nagsimula na ang galaw ng militar. Ang aircraft carrier na United States ship Nimitz ay inilipat mula sa South China Sea at dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sumama ito sa United States ship Carl Vinson na naroon na sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng dalawang super aircraft carrier na sabay na nag-ooperate sa parehong lugar ay napakabihira at malinaw na nagpapakita ng lakas militar. Ang bawat aircraft carrier ay parang isang lumulutang na base militar. Ang Nimitz ay nagdadala ng 70 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga fighter jet na F-Bara A-18F Super Hornet, mga sasakyang pangdigmaang elektroniko na Electronic Attack 18G Growler at mga sasakyang pangmaagang babala na UM-2 Hawkeye. Ang mga strike group ay pinoprotektahan ng mga guided missile destroyer tulad ng United States ship Thomas Hudner at United States ship Arleigh Burke na tumulong na sa pagtatanggol ng Israel sa pamamagitan ng pag-intercept ng mga misil mula sa Iran. Pero marahil ang pinakamalinaw na senyales ng paghahanda para sa isang digmaan ay ang paggalaw ng mahigit 30 sasakyang panghimpapawid. Pero hindi ito mga karaniwang sasakyang panghimpapawid. Ang tinutukoy natin ay ang mga KC, 135 Stratotankers at KC-46 Pegasus na nagbibigay ng kakayahan para sa aerial refueling. Inilipat ang mga ito sa Europa at iba pang mga base na malapit sa gitnang silangan. Inilarawan ito ng mga eksperto sa militar bilang isang bagay na hindi pangkaraniwan at hindi konektado sa anumang nakatakdang ehersisyo. Ngayon pag-isipan mo ito. Ang mga eroplanong pang-reabasteho ay mahalaga para sa mga operasyong malayuan.
Pinapayagan nila ang mga jet fighter at bomber na mag-operate ng lampas sa kanilang mga base, makapasok ng malalim sa teritoryo ng kalaban at magpatuloy ng tuloy-tuloy na operasyon. Mapag-isip ka ba kung ano ang kanilang ginagawa roon? Binago rin ng Estados Unidos ang direksyon ng 20,000 anti-drone na misil na orihinal na nakalaan para sa Ukranya. Ang mga misil na ito ay ipinadala sa gitnang silangan, malamang para tumulong sa depensa ng Israel. Ang mga sistemang pangdepensa sa himpapawid, Patriot at Terminal High Altitude Area Defense ay inilagay din sa rehiyon. Malaki rin ang naging pagbabago sa mga opisyal na pahayag ng Amerika. Sa simula, sinabi ng kalihim ng Estado, Marco Rubio, na ang Israel ay kumilos ng mag-isa at hindi kasali ang Estados Unidos. Pero sa parehong pahayag, nagbabala siya na hindi dapat atakihin ng Iran ang mga interes o tauhan ng Amerika. Samantala, inihayag naman ng kalihim ng depensa, Pete Hegseth, ang pagpapadala ng karagdagang kakayahan sa rehiyon gamit ang diplomatikong pananalita na kadalasang hindi malinaw kung ano talaga ang nakataya. Naglabas ang Departamento ng Estado ng abiso sa paglalakbay na antas 4 para sa Iran na naguutos sa lahat ng mamamayang Amerikano na umalis agad o maghanda na magtago ng matagal. Pero si Pangulong Trump mismo ang nagbigay ng pinakamalinaw na mga senyales. Sa isang kamakailang panayam, inamin niya na mas hindi na siya kumpiyansa na makakamit ang isang kasunduan sa Iran. Nang tanungin kung kaya niyang kumbinsihin ang Iran na itigil ang kanilang nuklear na programa, sumagot si Trump na mas hindi na siya kumpiyansa kumpara ilang buwan na ang nakalipas. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ang Iran sa pagpayaman ng kanilang? Hindi ko alam, dati ay ganun ang iniisip ko. At unti-unti na akong nawawalan ng kumpiyansa tungkol dito. Mukha silang Na nagpapaliban, At sa tingin ko ay nakakalungkot iyon, pero sila mas hindi na ako kumpiyansa ngayon kaysa ilang buwan na ang nakalipas. May nangyari sa kanila. Umalis din si Trump sa G7 Summit sa Canada nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi ng Pangulong Pranses na si Emmanuel Macron na umalis si Trump para magtrabaho sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit mabilis na kinontra ni Trump ang bersyong ito sa kanyang social network na Truth Social. Isinulat niya na mali si Macron at ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa Washington ay mas malaki pa kaysa sa isang tigil putukan. Naglabas din ng pahayag si Trump na nagsasabing dapat ay pinirmahan ng Iran ang kasunduang inialok niya at nagbabala na basta na lang hindi maaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Pagkatapos nagbigay siya ng isang pambihirang utos. Lahat ay dapat lumikas mula sa Teheran kaagad. Pero si Trump ay lumayo pa. Sa isang mas bagong post sa Truth Social, direkta niyang kinausap ang pinakamataas na pinuno ng Iran, si Ali Khamenei. Sinulat ni Trump na alam ng Estados Unidos kung saan eksaktong nagtatago ang pinakamataas na pinuno at magiging madali siyang target. Sinabi ni Trump na wala siyang balak na alisin siya, hindi pa naman sa ngayon, pero nagbabala siya na nauubos na ang pasensya ng Amerika. Nagtapos ang post sa 2 salita na naka-capital letters. Walang kondisyong pagsuko. Malalakas na salita na nagpapakita na ang pagtaas ng tono sa mga pahayag ng Pangulo ay hindi aksidente. Ang pagbibigay babala sa halos 10 milyong tao na lumikas mula sa kabisera ng Iran at direktang tumungo sa pinakamataas na pinuno ay malinaw na mga palatandaan na tapos na ang yugto ng diplomasya. Sa panig ng Iran, may mga desperadong pagtatangka na maiwasan ang mas malaking digmaan. Hiniling ng Iran sa Qatar, Saudi Arabia at Oman na himukin si Trump na gamitin ang kanyang impluensya sa Israel upang makamit ang tigil putukan. Kapalit nito, nag-alok ang Iran ng pagiging flexible sa mga negosasyong nuklear. Samantala, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araqi, ay direktang inilagay ang responsibilidad kay Trump. Sinabi niya na kung seryoso si Trump tungkol sa diplomasya at interesado talagang itigil ang digmaan, magiging mahalaga ang mga susunod na hakbang. Nagbabala si Araqi na isang tawag lang mula sa Washington ang kailangan para mapigilan si Netanyahu. Pero nagbigay rin siya ng malinaw na banta. Ang paglahok ng Estados Unidos sa digmaan ay magdudulot ng mapanganib at hindi inaasahang mga kahihinatnan para sa seguridad ng rehiyon at pandaigdigang ekonomiya.
Ngayon, kailangan nating kilalanin na lahat ng paghahandang militar ng Amerika ay tumutukoy sa parehong direksyon. Ang paggalaw ng hukbong dagat, himpapawid at mga sistema ng depensa ay hindi mukhang para lang protektahan ang Israel. Mukhang ito ay para magtatag ng kakayahang umatake sa mga target ng Iran na tanging Estados Unidos lang ang kayang tamaan. At kung ang layunin talaga ay tuluyang alisin ang programang nuklear ng Iran, gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Trump, magiging isang pangangailangang militar ang interbensyon ng Amerika. Ginawa ng Israel ang bahagi nila sa pamamagitan ng pagsira sa mga pasilidad sa ibabaw at pag-aalis sa mga pangunahing lider. Ngunit tanging ang Estados Unidos lang ang may kakayahang sirain ang pinakamalalalim na underground bunker kung saan itinatago ng Iran ang pinakamahalaga nilang mga lihim na nuklear. Ang digmaan ng Estados Unidos at Iran ay nagbabago na. Ang dati ay isang posibilidad lang, ngayon ay nagiging mataas na ang posibilidad. Ang mga palatandaan na nakikita natin ay nagpapakita na maaaring malapit nang sumali sa labanan ang hukbong Amerikano. Kaya ang tanong ngayon ay, papasok ba ang Estados Unidos sa labanan? Kung oo, kailan? At ikaw, ano ang palagay mo sa buong sitwasyong ito kung isa sa alang-alang na itinakda ni Trump ang pulang linya na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran at tanging Estados Unidos lang ang may kakayahang militar na tuluyang wasakin ang programa ng Iran? Sa tingin mo ba, walang ibang magagawa ang mga Amerikano kundi makialam? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang notifications para hindi ka mahuli sa anumang update tungkol sa krisis na ito. Ibahagi mo rin ito sa mga taong kailangang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Hanggang sa susunod na video.